Magandang umaga po sa tanghaling ito. Papuri at pasasalamat po sa Ama at muli ay tinipon niya tayo upang pagsalusaluhan ang mga banal na salita na iluluwal ng ating banal na espiritu sa katauhan ng ating Apo. Bago po natin pagsalusaluhan ang pagkaing magdudulot sa atin ng kalusugan at kagalingan sa ating kaluluwa at katawan, ay pakinggan po muna natin ang mga kapatid nating magbabahagi ng kadakilaan at kahiwagaang ipinadama ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Ang una ko pong tatawaging magbabahagi ay ang kapatid nating si Mila Castro. Magandang umaga po sa umaga ito sa ating lahat, sa mga nagagandang pong mga alagad, sa mga cops at sa mga nagagandang din pong mga choir, sa mga tagasunod po at sa katulad ko pong pasyente, magandang umaga po sa ating lahat. Ang maibabahagi ko po ngayon ay pong naganap kahapon sa ating prosesyon. Pagtungo ko lang po dito, nung pong hinatid ako ng aking kabiyak, nakasakay po ako sa tricycle. Talaga pong gusto ko pang maiyak sa galak. Dahil inaasam ko po na matatagpos ko yung na makalakad ako mula po dito hanggang sa simbahan. Pero po medyo na-late po ako nung dumating, lumalakad na po yung prosesyon pong dumating ako. Tapos po, talaga pong gusto ko po sanang matagpos yung paglakad ko hanggang simbahan. Pero po, hindi po pinagkaloob ng Ama na makalakad po ako ng mahaba. Kasi nga po, hindi pa po ganap na mailakad ng matagal yung aking paa. Pero po, salamat po talaga sa Ama at pinagkaloob po niya ako na kahit po hindi ko po matagpos hanggang simbahan ng paglakad ko, pinagkaloob niyo po akong makalakad po ng maayos. Kaya masasabi ko po napakahiwaga ng Panginoon dahil po sa dami na pong dinanas ko na karamdaman, nandiyo po ako ngayon sa harap niyo para patunayang mahal ako ng Panginoon. Dahil po pinagtibay niyo po ako. Pinagtibay niya po ako kasi po, habang po ako kasing nasa abroad hindi lang po ito naganap sa aking karamdaman. Nabanggit ko nga po noon, 2009 po, naopera po ako sa breast, sa right side po. Breast cancer po, stage 2. Tinanggal po yung isa kong breast dahil nga po kinakailangan. Sabi po nung doktor, magpa-chemo ako. Pero po nagtiwala ako sa ating Panginoon na hindi po ako nagpa-chemo. Hindi po ako nagpa-chemo dahil pinagkatiwala ko po sa niya na kahit di ako magpa-chemo ay patuloy niya po akong pagagalingin. Umpisa ko po siyang nakikilala noon sa pamamagitan po ng ating kapatid na si Berhel. Kaumpisa pa lang po ni Berhel dito noon na pinakalala po niya sa akin yung ating pinakamamahal na Apong Kunching na kinalagdan ng ating Panginoon dito sa banal na dambanang ito. Tapos nga po, noong February 14 po, nung ma-stroke naman po uli ako sa Hong Kong, bali po, naging 1 buwan nga po ako nung ma-hospital bago po ako makauwi. Saktong 1 buwan po ako noon. March 14 po ako nung nilabas sa hospital, March 16 po. Dumating na po ako dito sa Pilipinas at kinabukasan nga po, dito na po ako tumuloy. Bali po, mag-1 buwan at kalahati na po ako sa katapusan po. Bali, 1 buwan at kalahati na po ako dito. Pero po, eto po, malapit na po akong makatakbo. Dahil po, sa pagbabata na rin po, sa pagbabata ko na rin po sa araw-araw, na sa araw-araw po buhat ng
dumating ako nung ating minamahal na Ama. At tuwing pupunta po ako dito, talaga pong galak na galak po ako. Palagay ko po, hindi po kumpleto ang buhay ko sa buong maghapon pag di pa ako nakarating dito. Yun nga po, sa araw-araw po, sa papakinig po ng banal na salita ng ating Panginoon, marami po ako natutunan. Sa araw-araw po, lumalalim po ang pananalig ko sa Kanya. Sa araw-araw po, sinisigap ko pong lalo pang magliwanag ang pananalig ko sa Kanya, ang pagtitiwala. Kaya papuri, pasasalamat po, lalo na pa sa ating kinalagdan namin na mahal natin sa Apo Conching. Dahil kung di po sa Kanya, siguro po wala po tayo dito. Siya po ang nagbukas sa ating isipan para po lalong lumalim ang ating pananalig sa ating mahal na Panginoon. Kaya po muli po maraming salamat.